Hello mga ka-agri, magandang umaga po. Yan, update ko po kayo ngayon mga ka-agri sa ating melon. So ngayon po ay 1 week na po itong ating mga melon mga ka-agri mula po nung na-transplant natin. So ayan, share ko lang po sa inyo mga ka-agri yung ating paraan ng paglalagay ng abono dito sa ating butas o yung tinatawag nila mga ka-agri na paupo sa ating mga tanim. Yun po yung pabaon natin sa ating mga bagong transplant na tanim. So nilagyan po natin to ng organic compost. Tapos una po triple 14 po muna yung nilagay natin na abono. Tapos tinabunan po natin ng organic compost bago po natin nilagay itong tanim natin na melon. So ganun po yung ginawa natin dito sa butas na pagtataniman natin ng melon mga ka-agri. Ayan. Tapos ngayon po ay 1 week na po sila mga ka-agri. Ayan. Napansin nyo po meron na silang 6 na dahon. Ayan. Tapos nakapag-pruning na rin po tayo mga ka-agri. Pakita ko sa inyo mamaya mga ka-agri kung paano po yung paraan ko sa pagpupruning. Ayan. Ngayon po mga ka-agri ay 1 week old na sila mula po nung na-transplant natin. Tapos ngayon din araw, kaninang maagang-maaga po, nag-abuno na po si Dudong at saka si Padoy. Nag-abuno po tayo ng 1620 po yung inabuno natin mga ka-agri. Bale yung timpla natin ay 75 grams po ng 1620. Tinunaw po natin sa 16 liters po na tubig. Tapos isang lata po ng sardinas yung pagdilig natin bawat isa mga ka-agri. So yun po yung naging activity natin ngayon dito sa ating melon. Ngayong umaga 1 week na po sila. So yun po yung ating first application ng fertilizer po. Ayan. So papakita ko na lang sa inyo mga ka-agri yung 1 week old natin na melon. Tsaka tuturo ko po sa inyo mga ka-agri kung paano po yung ating pag-pruning. So yun po mga ka-agri, tara po ipakita ko po sa inyo. Ito po mga ka-agri yung ating pamamaraan na pagpupruning. Yan. Bali, ito lang po mga ka-agri, tatanggalin na po natin to. Yan. Isa, tapos yung dito po sa sumunod. Ito po yung pangatlo. Tapos yung pang-apat, tatanggalin na po natin to. Pati ito. Yan. So bali mga ka-agri, yan, bilang lang po tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. Yung isa pang 8 mga ka-agri, doon na po tayo magpapasanga. Bali dito sa ating mga unang dahon, tatanggalin po natin lahat ng mga sanga para po makapag-focus po ng nutrients dito po sa pagpapalaki po ng ating tanim. So dito po tayo magpapabunga sa pang-8 dahon mga ka-agri. Kaya tinanggal po natin yung sa mga unang sanga hanggang sa 7 dahon. Tinanggalan po natin ng yan po yung mga sanga-sanga niya. So ganun lang po mga ka-agri yung pagpupruning natin. Ayan. Bali sa pang-8 na po tayo magpapabunga. Doon po tayo magpapasanga mga ka-agri sa pang-8 dahon, pang-9 at pang-10. So doon po yung 3 sanga, doon po tayo magpapabunga. Ayan. Tapos after po, pag mga ganito na po kalaki sa kamao natin yung bunga, magpo-fruit selection na po tayo. Siguro po magpapatuloy lang ako ng 1 or 2 bunga lang. Depende po sa kakayanan ng isang tanim mga ka-agri. So
So yan lang po, ganun lang mga ka-agri yung pag-pruning natin dito sa ating melon. Ayan mga ka-agri, yun po yung update dito sa ating mga melon. Bali 1 week old na po sila ngayon mga ka-agri. Mula po nung inilipat tanim natin. Tapos ngayon po ay nag-apply na tayo ng abono na 1620. 75 grams sa 16 liters po yung ating halo ng abono mga ka-agri. Tapos isang lata lang po ng sardinas yung pagdilig natin dito. So tapos ngayon po na nag-uumpisa na rin po tayo mag-pruning. Yun po yung pinakita ko sa inyo kanina kung paano po yung pag-pruning natin. Para po makapag-focus muna siya sa pagpapalaki ng kanyang katawan. At makapaghanda sa tamang edad ng pagpapalaki ng bunga. Tapos doon po tayo magpapabunga sa pang 8, 9, 10 na dahon. Yung mga sanga po, doon po tayo magsisimula na magpabunga mga ka-agri. So yan lang po mga ka-agri yung update dito sa ating melon. Ayan po, ito po yung naka trellis type natin na melon farming. So update ko rin po kayo doon sa ating yung nakapagapang lang po. Ayan. Maraming po salamat mga ka-agri sa inyong pagsubaybay. Ingat po kayo palagi. Happy farming po sa ating lahat mga ka-agri.